Sabi ni Art, okay naman sana si Isko Moreno. Pero mahina ang karisma niya sa tao. Ano yung TBH lang po? To be honest lang po, baguhan kasi siya sa national scene. Actually, Art, to be honest with you, hindi po baguhan si Isko. Pagdating sa executive department, mas malalim ang pagkakaalam ni Isko kaysa kay Marcos. Ito, honest opinion ko lang ha. Pagdating sa karisma, malakas ang karisma ni Isko. Malakas talaga. It's just happens na yung M niya ay mas maliit sa M ni Marcos. Ano ibig mong sabihin? Yung apelyido niyang Moreno ay hindi pa kasing laki ng Marcos. At alam nyo naman ng Pilipino, mukhang apelyido. Aminin na natin, sa totoo lang. Yan ang istorya ng politika ng Pilipinas. Ang Pilipino, mukhang apelyido. Ha? And admittedly, mas maliit ang Moreno kaysa Marcos. In terms of pasikatan, hindi ko sinasabing because of in terms of may nagawa. Pangalawa, ito definitely malayong-malayo si Isko. Yung M, another M, money. Marami talagang pera ang mga Marcoses compared kay Isko. Malayong-malayo. And yan po ang nakakalungkot sa ating eleksyon. Okay? Hindi po kasi talaga ito voice of the people. Hindi. Voice of money itong nangyayari sa Pilipinas. Ang daming mga normal na tao na mas may alam at mas totoong leader kaysa dun sa mga nahahalal. Bakit yung nahahalal ay nahahalal? Because of 1, apelyido, and 2, pera. Huwag na po nating itanggi, yan po ang katotohanan ng Pilipinas. Apelyido, pera, apelyido, pera, apelyido, pera. Kaya marami po sa leaders natin, pag nakaupo, tingnan ninyo, inuuto ng mga totoong leaders. Why? Because true leaders, strong leaders can smell weak leaders. Kakainin yung nakaupo. Kasi, pag sa pamamahala, hindi na po issue masyado ang pera at apelyido. Nandoon na yon sa tikas nung tao. Wala po sa lalaki at sa babae yan, ha? Naku, dito lala sa Pilipinas. Merong dalawang napakamakapangyarihan, kaliliit na babae. Halos kasing lalaki ni Nora Honor. Real talk, but very powerful, very strong in personality, strong character. Pero pagdating sa eleksyon, yung dalawang importante, apelyido at pera. Pagdating sa leadership, lamon sila ng totoong leader, ng strong person, strong character. Lalamunin. It happens to Cory Aquino. It happens to ERAP. It happens to a lot of our leaders. Sabi ko nga kay DG Bantag, nagkukwentuhan kami. Eto, kwentuhan lang ha. Huwag nyo sabihin na naikwento ko sa inyo. Sabi ko, alam nyo DG Bantag, kung ang election bukas, sure panalo katalo si Rebullion. Kung bukas na bukas din ha, opinion ko yun eh. Kung mali ako, bahala kayo. Pero sa opinion ko, kung bukas na bukas, ang eleksyon, panalo si... Kasi hindi na masyadong gagapang ang pera dun eh. Hindi na masyadong gagapang ang apelyido. Kasi bukas na bukas agad eh. Kaya lang ang tanong, pagka mahaba na yung campaign, dyan na nagkakaiba. Yung apelyido ay magiging factor na because of also yung tulak ng pera. Iba na yun. Naalala ko.
Halimbawa, ang magko-concert sa campaign ni Remulla ay si Andrew E. Tapos ang magko-concert sa campaign ni DJ Bantag ay si Coach Oli. Bakit? Mayaman si Remulla. Halimbawa, si DJ Bantag walang pera. Hindi ko po sinasabing mahirap si DJ Bantag. Hindi naman po gano'n. Kaya lang ibig ko lang sabihin, hindi kasing yaman ng mga Remullas. Kaya alam naman natin yun. Sinong tatauhin? Nando doon, nagko-concert sa kabila, si Andrew E. Si Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga. Sino-sino pa? Dito sa kabila, si Coach Oli, si Banat Bay, si Boss Dada. Tapos. Ang problema sa ating Pilipino, nakikisali tayo, asumero tayo eh. 'Di ba sinabi magkakaisa at saka babangon? Ang ibig sabihin nun, hindi tayo kasali, mga tangtanga. Ang ibig sabihin na magkakaisa, sila magkakaisa para sila makabangon. Kita mo pa, trouble na lang. Meron akong gustong komentuhan. Ang ganda ng pagkakasabi dito ni Banat Bay. IKTV Pilipinas, ang ganda ng pagkakabanat niya rito. At ang paninira sa mga Duterte ay sinisimulan na. Ingat po, tayo po ay maging mapagmatsyag. Panuorin natin to sa mga hindi pa nakapanood, sa mga nakapanood, magkabigay po ako ng karagdagang komento. Tingnan po natin to, ha? Kasi baka nagtataka kayo bakit ang question natin, Marcos papayagan ang ICC usigin si former President Duterte. Alam nyo... Teka muna, ako muna. Joke lang. Kapatid natin yan. Batid. Pag pinayagan ng Marcos ang ICC pumasok, directly or indirectly, at hindi pa kayo nagising diyan sa inyong kinauupuan, ewan ko na sa inyo. Ginagawa mo ng Diyos si Marcos. Okay? Ewan ko na sa inyo. Hindi ko na alam kung paano palusot pa gagawin ng mga Ensimada vloggers dito. Wag mo awayin si Bunso ko. Hindi, oo. Ako nga inaaway niyan eh. Presi Sablawan, 200 stars, nasa Facebook. Hello, Presi Sablawan. Thank you ha. Meron kasi akong, hindi ko na lang babanggitin kung saang departamento. Meron ako isang kilalang malupit na opisyal na kung saan parte siya ng basta parte ho siya ng pwedeng ma-involve dito sa ICC. Ang sabi nga niya, brother, medyo watch out ka. Sabi ko, bakit? Kasi hindi natin alam ang laro nito ng ating gobyerno ngayon. Tingnan nyo po sa mga viewers ko, watch out po kayo. Ito yung mga tinatawag nating mga intro to election. Pumuposisyon na yan, nag-i-start na yan sa 2028. At si Banat Bay ay very credible pagdating sa usaping Duterte. Okay? Kung merong vlogger na OG, kung tatawagin OG vlogger ni PRRD, it's Banat Bay. Okay? Kaya ito, may source to. Watch out tayo dito. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na nang nakikita natin sa ibabaw ay hindi yan ang totoong nangyayari sa ilalim. Kaya yung galawan ng ICC na yan, duda ako dyan. Yan,
Dati, ang tingin ko ay galaw-dilaw. Ngayon, may halo ng pula. Ingat po tayo. ICC, pulawan galaw yan sa ngayon. It might, ang parang bitaw lang niya, simple lang. It might not, parang half-truth lang daw ang nakikita natin. Anong ibig niya sabihin? Half-truth na hindi papayagan, kuno, pero eventually hahayaan din. Publicly. Anong ibig sabihin? Siyempre, hindi natin papayagan kasi nga, it's going to be illegal. It's like admitting that the court is not functioning. Tama, mali? Correct. Pag pinayagan natin, pag pinayagan ng DOJ, para mo na rin sinabi yung korte natin, hindi nagfa-function. Sa Tagalog, inutil yung ating hustisya. Ganun lang yun. So, hindi papayagan. So, definitely, hindi na papayagan. We cannot do that. But, publicly, they would allow it. Para madiin ng mga Duterte at pagdating ng susunod na eleksyon, sira ang mga Duterte. So, yun ang posible daw na gawin. Dahil, kaya nga, Saan yung sinabi, ha? Sisiraan si Duterte, si PRRD. Hindi nila masyadong concern. Ang attack dyan kay PRRD. Kasi alam nila, ang may asim talaga ay si PRRD. Let's go straight to the point. Hindi si Sara eh. Sara is Sara because of PRRD. PRRD is PRRD. Okay? So si PRRD talaga ang babanatan dito. Okay? Tingnan nyo po. Starting tonight, be very vigilant sa galaw ng Pulawan. Ha? Pulawan na po ang ngayon, hindi na Pinklawan. Be very vigilant sa Pulawan. Gagamitin tong ICC. At tingnan ninyo, ito ba, lagi nyo itatanong, ito ba ay galaw Pulawan for 2028? Yon. Bantay daw ho tayo. Okay, magbantay daw tayo kasi maybe sabi nga niya half truth eh. Iba yung sinasabi publicly at iba yung ginagawa privately. Sabi ko nga, ito lang naman kasimple yun eh. Sinong ang unang haharap na departamento dyan? Sino? Sino ang haharap sa ICC? Then can you trust that department? Can you trust the secretary of that department? Okay. Pangalawa, tanong ko sa inyo. Yung nangmumuno doon sa departamento na yan, magaling ho yan sa PR. Correct. Sa katunayan, yan ang ginagamit niya ngayon. Mahilig magpamidya pag may kalaban. Hindi ko na sasabihin kung sino yan, ha? Kung sino yung mama na yan. Okay? So, posible, kunwari, sasabihin nilang hindi namin papayagan yan, pero hahayaan lang nila publicly. Para, in the court of the public eyes, makundina ang mga Duterte. Isipin nyo maigi yan, ha? Sabi ko nga, yung sinasabi sa akin, posible. Bakit? Ginagawa niya yun ngayon eh. Ang hilig niya magpamidya para durugin ng isang tao. Pero without really bringing into the court. Kita nyo na. Ha? Sino ba yung ganyan? Hindi naman kinakasuhan, pero labas ng labas sa media. Ganyan ang planong gawin kay PRRD. Hindi papapasukin ng ICC, pero bibirahin ng bibirahin. Tingnan nyo po, aatakihin directly or indirectly si PRRD. Para ano? Pabahuin ang pangalan ni Sara. So, it's the same thing kung ano yung gagawin sa ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte. Yes, hindi nila papayagan kasi pag pinayagan ng presidente yan, pag pinayagan ng ano natin yan, ng gobyerno, it's like admitting that we do not have a functioning judiciary. Pero, hindi man nila payagan, pwede naman nilang sa public court, sa mata ng mga tao, maging guilty si PRRD. At pag naging guilty si PRRD,
sino tatamaan? Oh. Siyempre, Duterte. Kakalaban sa 2028 ng malupit. Walang iba kung hindi Duterte. Banat tayo wag tugtog ng tugtog. Nakigamit na lang ako ng video, nagagalit pa. De, joke lang. Bakit parang kayo na lang magkapatid nakakaisip ng ganyan? Bakit yung ibang DDS hindi napasok yung ganyan? Daw lang pala eh. Pagdating sa inyo eh, plano na agad. Nagagalit, may nagagalit dito. Hindi po namin pwede sabihin yung source. Okay? Ha? Pero, gaya ng sinabi namin, sinabi din to ni Maharlika. Halimbawa, yung hipuan sa Thailand. Sabi namin, hindi totoo? O sige, itanggin ninyo. Itanggin ninyo walang hipuang nangyari sa Thailand. Hindi nila tinanggi. Tapos, nag-resign na yung secretary, yung asawa nung ng hipo. Nagigets nyo? Hindi po namin ilalaglag ang aming source. Okay? Hindi pwedeng daw. Hindi. Ano gusto mo sabihin namin yung source? Di ba? Ang tanong, obserbahan nyo. Okay? Titingnan nyo mabuti. Yung daw ba namin, obserbahan mo. Nangyayari ba sa totoong buhay? Na merong pamilya ng pamilya, pero hindi naman dinidemanda? Ulit pa. Yun ang ano mo. Huwag mong aatakihin yung nagbibigay ng balita. Para po sa gusto mag-argumento. Ang argumentuhan ninyo, yung balita, hindi yung nagbibigay ng balita. Bigyan kita ng ang argumentuhan ninyo. Bakit magkasama si Ma'am Shi at yan si Michael sa opisina? Na sila ang may kaso ngayon na nasisilipin at uusisain na sila ay sila ang magkakasama dyan sa pag-angkat sa sibuyas. Hindi ba yung conflict of interest? Ganon po ang atake ng argument. You don't attack yung tagapagbalita. You attack the argument. Para hindi po tayo nagmumukhang bobo. Ganon, ha? Kasi remember, ito kasi yung siste. Ito sinasabi ko na as early as now. Ang siste kasi... welcome po dito yung mga tagapagtanggol ni Marcos. Welcome po kayo. Tatandaan nyo po. Ngayon pa lang, hindi nyo na kayang gibain yung argumento. 7 months pa lang tayo. 6 years yan. Mauubusan ka. Lahat na lang ng pupunahin mo kay Banat Bay at sa akin, puro personal. Bakit hindi mo na ma-challenge yung argumento ng balita? Kasi 7 months pa lang, palpak na. Paano mo pa ngayon gigibain pag tumagal yan? Ilang aangkatin pa? Ilang biyahe pa gagawin? Sinong sasabit dyan sa Maharlika Fund na yan? Diba? Di argument. Coach Oli, pangit ka. Sige. Coach Oli, mataba ka. Coach Oli, may team ka. For 6 years, ganyan ang gagawin ninyo sa akin tsaka kay Banat Bay. Hindi yung news ang aatakihin nyo. Yung nagbibigay ng balita. Bakit? Pagdating sa news, nga kayo. Hindi nyo kakayanin yan. 6 years yan eh. Agent Wasabi. Uy, taga-Japan ka o taga-Canada? Joke lang po. Maraming salamat ha. O inggitin ko lang yung mga nandito. Nandito sila, mga magnanakaw yun. Tagapagtanggol ng blank.
God bless po. Nabusalan na ang mainstream media. Gising-gising. More power, coach, watching from Canada. Maraming salamat sa suporta, Agent Wasabi. Inggitin natin sila, ha? Tama, yan po ang ano natin. Ginigising natin yung tulog. Kaya lang yung nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin. So, gawa na lang natin ng paraan paano magigising yung mga totoong tulog. Ngayon, Duterte Marcos sa 2028. Yan ang plano daw. Duterte Marcos sa 2028. Okay. Alam ko may kanya-kanya kayong kandidato. Wag. Pakinggan lang muna natin to i-discuss. Wag nyo munang i-push yung kandidato nyong si Coach Oli, ha? Nangiinggit na nga, asar lang ako. Tangalata. Okay? Sa katunayan, kita mo nga, yung isa nga, nag-iipon na ng mga vloggers. Sino yan nag-iipon na ng mga vloggers? Sino ba itong grupo ng mga vloggers na sila nag-away-away? May tinayo sila. May nakain ng ensimada sa tanghalian. Tapos, kinuha ng isang kandidato, isang senador. Ewan ko, basta. Bakit? In preparation for 2028. Doon sa mga vloggers na yan, ano na napakain sa inyo ni Madam? Ensimada ube? Ensimada double cheese? Ensimada melted cheese? Hopya ensimada? Meron ng pabukid vloggers. Bakit pabukid vloggers? Kasi dinala niya sa bukid, di ba? May ganun na. Ang siste daw. At yan dinala sa bukid, Banat Bay. Kasi aangkat sila. Uubusan nila ng kita yung mga magbubukid. Kasi sila na lang. Ako sa akin. Paano makakaya ng konsensya mo na yung kapitbahay mo naghihirap makakain, tapos ikaw sagana? Ganyan po ang nangyayari dyan sa angkat-angkat na yan. Hindi ko type. Pinahihirapan ng magsasaka, nahirap ng kumain sa maghapon. Tapos mag-aangkat tayo, sila yumayaman. Pangit. Pangit, no? That is so greedy. Sabihin ko na ba? Hindi naman masama, no? Ang siste, they would try the popularity of the sister, etong si Marcos, si Senator Amy, na lagpasan ang popularity ni Sara Duterte. Pag hindi kinaya, magiging Duterte, Amy Marcos. Sara Duterte, Amy Marcos. Diba? President and VP. Palit naman ngayon. Pero as much as they can, they would try it na lagpasan para ang maging sentiments ng mga tao ay Amy and Sara Duterte. Another person, hindi si Sara Duterte kasi hindi na siya pwedeng tumakbong vice. Another person. Pero they would try it. If not, magiging Sara na lang at saka Amy. Ito yon, okay? Tinatry na daw ni Senator Amy na testing the waters nga ika nga, no? Kung siya ay ang tataas ang popularity. Okay? Ang sinasabi ko po ito. Lagi ko po itong sasabihin sa inyo. Hanggang ngayon, dati sinasabi ko na at hanggang ngayon sasabihin ko ulit. Huwag kayong maniniwala sa vloggers. Kay Banat Bay, sa akin, at kung sino pa man. Including me. Ang tingnan ninyo, yung sinasabi ba namin nangyayari sa totoong buhay. I-research nyo lahat para hindi tayo naloloko. Totoo ba yung talanugol? Totoo ba yung ganyan? Tingnan ninyo mabuti. Kaya ang hamon ko sa inyo, tingnan nyo mabuti. Meron na bang pumapapel dyan in preparation for 2028? Meron na ba talagang binuong grupo at dinala sa bukid ng mga vloggers?
Kayo mag-isip, kayo mag-research. Ito mga vloggers na ito, na binubuo, meron ba tong paninindigan patungkol sa pag-aangkat, sa droga, sa estate tax, sa biyahe? Again, hindi ko sinasabing tama si Banat Bay at hindi ko rin siya tinasabing mali. Kayo mag-observe. Yung binubuo bang grupo, may paninindigan sa mali o sabihin natin tama or mali na nangyayari ngayong administrasyon. Yun ang tingnan ninyo. Maingay ba masyado in preparation for 2028? Sinisira na ba si President Duterte? Abangan ninyo, tingnan ninyo. Kasi kung may katotohanan niya sinasabi, definitely, next week, next month, makakarinig kayo ng patunay na sinisira nga si Duterte. It means, makikita nyo sa totoong buhay. Gets?